Hello mga ka-DJ, magandang araw na naman sa inyo at eto na naman tayo. Meron naman tayong electrical tipid tips materials at eto meron nga pala akong share sa inyo. Kung nung una nag-elbow tayo ng PVC di media, ngayon naman ang i-elbow natin ay PVC di uno. Opo, di uno, ito electrical PVC di uno. Kumbaga doon naman kasi sa dapat mag-ano rin ako ng 3/4, kaso yung 3/4 ay halos kapareho lang siya ng di media. Halos pareho lang din siya at same lang din siya ng process kung paano siya i-elbow. Dahil ito lang medyo naiiba lang itong di-uno dahil hindi mo siya pwedeng i-elbow ng katulad ng sa di-media dahil ito medyo mahirap i-elbow. At ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang pinaka matinding sekreto paano siya may elbow ng maayos. At meron tayong gagawin dito para may elbow natin siya ng maayos. At ito share ko sa inyo kung ano yung ating technique at ano ang ating gagamitin. Ito nga pala, unang-una, gagamit tayo dito ng PVC na di uno, yung scrap. I-elbow natin siya. So ito, tapos meron tayo ritong pang-init at meron tayo ritong masking tape. O, di ba? Nagtataka kayo bakit meron tayong masking tape. At ito pa ang isang pinakasekreto na kailangan natin pag tayo ay mag-iinit ng PVC di uno. Dahil ito hindi basta-basta, dahil ito ay nakukuping pag ito ay mali ang pagkaka-elbow mo. Ngayon ito ang materyales na kailangan natin. Ito ang pinakamatinding sekreto. Buhangin. O, di ba? Gagamitan po natin siya ng buhangin sa pag-elbow. Gagamitan po natin siya ng buhangin. Ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gawin para makapag-elbow tayo ng maayos ng di uno. Ito po pwede mo rin gamitin. Itong mga buhangin, pwede mo rin siyang gamitin sa di uno, 1 1/4, 1 1/2, tapos sa D2, sa D3 na D4 na PVC. Ito po ang ginagamit para hindi makuping ang mga malalaking tubo pag ito ay i-elbow mo. So ito, halika, samahan niyo po ako at ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Unang-una, ang kailangan natin gawin takpan ang kabilang dulo ng masking tape. Kaya meron po tayong masking tape. Tatakpan po natin siya para pag nilagyan natin siya ng buhangin sa loob hindi siya lumabas. Hindi lumabas yung buhangin na ating ilalagay. Tatakpan po natin siya ng masking tape. Kasi papasok po natin yung buhangin sa loob dun sa kabilang dulo. I-secure nyo lang po na wala talaga siyang butas para masiksik natin na maigi yung buhangin na ating ilalagay. At yung buhangin nga pala na gagamitin nyo mas maganda sana kung yung bistay na yung tinatawag ng binistay para wala siyang bato-bato sa loob at hindi ito makuping pag inelbow na natin. So ito, pasukan natin siya ng buhangin sa loob. Pag alam nyo medyo puno na yung PVC nyo, mas maganda itaktak nyo siya para siksik na siksik yung buhangin dun sa loob. Ito kasi nagamit kong buhangin dito medyo may mga bato-bato siya, pero okay lang yan. Pero mas maganda sana kung yung binistay na buhangin ang gagamitin nyo. Mas maganda sana. Ayan, pag medyo may laman na siya sa loob, itaktak nyo na lang para masiksik yung buhangin sa loob. Tapos lagay nyo ulit para siya siksik na siksik. So, medyo malaki kasi itong nagamit natin kaya tayo ay maglalagay ng buhangin. Ito po marami nang gumagamit nito. Marami nang gumagawa nito. Pero yung iba hindi pa rin alam kasi kaya nagtataka sila pag nag-elbow sila ng di uno nakukuping dahil hindi nila alam ang ganitong klaseng technique. Paano magbalik ng tubo. Taktak nyo lang pag Ayan.
Pag medyo puno na siya, ayan, nagtaktak na natin siya, pasiksik na. Pwede na rin natin siyang takpan ulit ng masking tape. At syempre, ito nga pala matagal initin at medyo matagal din palamigin. Kaya mas maganda may nakahanda kayong basahan na basa para mabilis siyang mapalamig. I-secure nyo lang na seal siya para walang lumabas na buhangin dun sa loob. So ayan, medyo mabigat na siya. Ayan, sarado na rin yung magkabilang dulo. Ngayon, iinitin na natin siya. Initin pa rin natin itong parte na to. Ayan, initin natin siya para ma-elbow natin siya ng maayos. At ito, sindihan na natin. Sa pag-iinit ano nga lang pala, kailangan natin i-wave pa rin. Katulad pa rin ng sedimedia. I-wave pa rin natin siya para hindi siya masunog. Ang kaanuhan nga lang ito medyo matagal siyang initin dahil medyo malamig yung nasa loob niya. At medyo malaking tubo na to kaya medyo matagal siyang initin. Ngayon papakiramdaman nyo na lang siya kung siya medyo malambot na o hindi pa. Kasi pag ito kulang sa init, hindi nyo siya maibibend ng maayos. At medyo matigas siya i-bend. Kaganyan na ikot-ikotin nyo rin yung tubo para lahat ng side ay naiinitan. Lang kami dito kailangan na matyaga at mahinahon. Kasi pag medyo nag-init ka rito hindi mo mamamalayan. Sunod na pala yung tubo giniinit mo. Kaya kailangan nakapokus. Siyempre kailangan marami nagtatanong bakit kailangan pang pahabain ng ganito yung pag-wave ng pag-iinit. Siyempre para pumataba ang magiging mainit sa tubo, ang pag-init sa tubo, kasi hindi naman pwedeng isang portion lang kasi may buwelo ang pagkaka-elbow po nito. Mararamdaman nyo naman po siya kung siya pwede nating i-elbow pag alam yung tamang-tama na yung pagkaka-init mo at pagkakalambot ng tubo. Technique talaga, buhakin talaga ang technique para may elbow mo nang maayos. Pwede nyo namang i-try mag-elbow ng liunong na walang buhangin para malaman nyo rin kung ano yung pagkakaiba ng may buhangin sa walang buhangin. Ayan, medyo bumabalakot na ang ating tubo at medyo malambot na siya. Pero sa pakiramdam ko kulang pa siya sa init. Kaya kailangan pa natin siya ng initan ng mabuti. Nagpapag na siya, bumabali na siya. Hindi mo na siya pwedeng pwersahin ng pagkakalilbo dahil siya makukupi. Ngayon ito, okay na, ready na ang ating tubo. Ngayon testingin na natin siyang i-elbow. Kung ito ba may elbow natin ng maayos at walang tubig. Apakan nyo itong kabilang dulo. Dinan. So ayan, success.
So ayan, success. Na-elbow natin siya ng maayos at walang kuping. At maganda yung ating pagkaka-elbow. Ayan, maganda ang ating pagkaka-elbow. So ayan, yan ang elbow na diuno na may buhangin sa loob. So ayan, success. Na-elbow natin siya ng maayos at walang kuping. Ayan, ayan ang ating pagkaka-elbow ng diuno. So ayan, buhangin ko ang ating ginamit na secret technique para siya may elbow natin siya ng maayos. So ayan, ngayon hanggang dito na lang tong aking video na to. At kung napadaan sa inyo tong video na to, huwag niyo na pong kalimutang i-like at i-subscribe ako sa aking YouTube channel. At paki-comment na rin kung saang lugar ka para malaman ko kung saan umabot itong video na to. At yun lang po, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po ang video na to at sana abangan nyo pa ang mga susunod kong gagawin. At tayo mag-tutorial na kung paano naman mag-wiring ng single switch, 2-gang, 3-gang at paano mag-wiring ng mga outlet. Yun lang po, hanggang dito lang. Muli, maraming salamat po sa inyo. Bye bye.